Sabay na napalingon ang dalawang wangis ni Ara, nang mula kung saan sumulpot ang kodayon. May dalang isang timbang tubig. Bumuelo at buong bilis na tinakbo ang walang kamalay-malay na sirenang nagpapatuyo ng katawan. Huli na, nang mamalaya ni Coral ang tubig na bumuho sa kanya. Ang natuyong mga binte, gawa ng kumot na pinangpunas, ay muling nabasa. Sinundan ng tingin nila isa ang pagsubsob ng sirena sa maputik na lupa, kasabay ng paglitaw ng malapad nitong buntot na kulay kahel. Toyo, wasabi, manggang hinog, dried seaweed, ano pang bibilin ko sa palengke? Natatawang tanong ni ikalawa sa kawangis na humagikik. Mangingisda yan. Biro naman ni ikalawa kay Ara ng makabawi. Hindi sumagot si Ara sa dalawa. Paano hindi niya mapigilan ang sariling hangaan ang sirena? Bagamat hindi ito ang unang beses niyang makaengkwentro ng isang nilalang ng tubig. Si Felicie kasi, ang sirenang tumulong sa kanya noon sa Aranya, hindi niya nakausap ng matagal sapagkat may ibang mas matimbang na bagay siyang inaasikaso. Kaya ang humanga sa buntot ni Felicie ang huli sa mga bagay na ikokonsidera niya noon. Ngunit ngayon ay isang mahinang buntong hininga ang kanyang pinakawalan nang mapagmasdan ng buntot ng sirenang nasa kanyang harapan. Doble ang laki ng kaliskis nito sa karaniwang laki ng piso. Bawat kaliskis ay tila metikulosong naihanay at sunod-sunod na nakahilera sa isa't isa. Hindi katulad ng mga kaliskis na nakikita niya karaniwan sa mga istang inuulam nila noon. Iba rin ang pagkakakahil ng kulay tuwing tumatama ang sinag ng araw sa bawat bahagi ng kaliskis. Tumitimpla ang kahel sa pagiging ginto. Kuhang-kuha ang isa sa paborito niyang kulay, ang tapit hapon, tuwing lulubog ang araw at magiging ginintuan ang paligid. Kayo na naman? Halo ang takot at iritasyon sa tinig ng sirenang matilim na tingin ang pinukol kay Ara na tulala naman sa kanyang buntot. Napalunok si Coral. Muling umalingaw-ngaw ang ilang kwentong nagbigay sa kanya ng bangungot. Nag-umpisang mga talang sirena nang tila wala sa sariling napahakbang pa si Ara patungo sa kanya. Hindi na niya napigilan ang panlalabo ng mga mata. Ilang patak ng luha ang naglanda sa kanyang pisngi na naging perlas nang tuluyang humiwalay sa kanyang balat. Tila natauhan sa pagkakabato-balani, nalipat ang mata ng kodayon sa mukha ni Coral. Lalo nang tensyonadong kumampay-kampay pa ang buntot nito. Hindi maiwasang magkatinginan ng dalawang wangis ni Ara nang makitang gumulong pababa mula sa hubad nitong dibdib ang ilang perlas na likha ng luhang pumatak. Huwag ka matakot, hindi ka namin sasaktan. Anang kodayon. Depende. Ngisi naman ni isa. Huwag mong takutin. Pasensya ka na, nakuryoso kami sa'yo. Hindi mo kasi natatanong, may kakilala kaming sirena. Si Felicie, pero sa Aranya naman siya naka-assign. At may access din kami sa Magindara. Hindi ka namin sasaktan. Gusto lang talaga naming malaman kung ano yung hugot mo sa buhay at nagpapaiyak ka ng bata. Tapos ini-stock mo pa yung mistisong nagbebenta ng sinandoming. Sorry na talaga. Wala bored kami. Kasual na sabi naman ni ikalawa sa napamaang na si Coral. Dahil walang sabulag na gamit, sila Ara, maging ang sirena, malinaw na narinig at nakita ni Apayaw ang lahat. Pinagbuti niya ang pagtatago at lihim na nakinig pa sa usapan ng apat. Maigi na lang talaga, may marka na ng pagmamay-ari ang kanilang teritoryo. Magaang na ang pagpapatrol sa paligid. Hindi na sila kakaba-kaba na baka may panganib sa bilya at sa tigbalan. Nang tuluyang makuha ang impormasyon, mabilis na lumisan ang tikbalang sa lugar. Hindi na niya napansin ang simpleng paglinga ni Ara sa pwestong kanyang pinanggalingan. Samantala, ilang beses na kinurap-kurap ni Polly ang mga mata. Parang nalalabo kasi iyon kanina pa. Hindi niya rin maintindihan kung bakit tila nauubo siya na ewan.
Boss, mang dry ng skin mo. May lotion ako dyan. Bambini, tutti frutti. Anang isang boy ni Polly na kinailing ng binata. Tumikhim siya muna upang makabuelo sa pagsasalita. Paano'y para siyang masasamid pa. Bakit ka nagdadala ng lotion? Patol niya sa trabahador sa bigasan. Walang mo na yung boss. Dryness is next to ugliness. Nakangising sagot nito kay Polly. De, namamahala na yan sa cream silk, boss. Kindat naman ng isa pa niyang boy. Pero seryoso, boss, ba't kanyang balat mo parang nakakaliskis? Tanong naman ng isa pa niyang boy. Sakalang napagmasdan ni Polly ang mga braso. Hindi nga nagbibiro ang kanyang mga kasama. Wala sa sariling nabitawan niya ang sales book. Hinaplos ang tila nanigas na balat. Napangiwi ang binata. Hindi naman gano'n ang braso niya kagabi. Anong meron? At tila ata siya magkakaroon ng kaliskes. Papalapit na sa kanya ang nag-alok ng lotion. Bit-bit ang may kalakihang bote. Nang saglit matigilan. Paano'y napaupo si Polly. Nahawakan ng binata ang daeg at umubo ng sunod-sunod. Pakiramdam ng binata, bigla-bigla siyang natuyuan ng lalamunan. Nahawakan pa siya ng mga kasama bago tuluyang nawala ng malay ang lalaki. Padilim na nang dumating sila Apobaya sa tahanan nila Polly, kasama si Jordan. Kinorsonada yan. Siguradong bitaw ng manggagamot habang naglalagay ng tawas sa baon ng nyog. Nilagyan pa ng ilang piraso ng kulay dilaw na bato bago pinagbaga. Ilang minuto pa, unti-unting umangat sa ere ang may kakapalang usok. Humuhuges ng buntot ng isda at kalahating katawan ng taong may mahabang buhok. Ano yan, Apobaya, pusit? Tanong ni Jordan na kinailang ng matanda. Sinupel ang nais na sumilay ng ngiti sa labi bago nagsalita. Nakorsonada ng nilalang sa tubig ang pamangkin mo. Huwag kang mag-alala, gagawa namin ng paraan ito. Bigay seguridad ng manggagamot kay Aling Deli. Sabi ko na nga ba, paano'y kailan lang panitungo nila sa ilog? Mga batang ito talaga, pati kuya nila'y nadadamay. Nag-aalalang sabi naman ng babae. Si Mang Edgar, ang tatay nila Polly, ay nasa Maynila raw at may inaasikaso. Hindi pa sigurado kung kailan ang uwi. Sa sopa di kalayuan, tahimik ang kabal na sa kapatid ang walang malay na kamata. Baka sa mukha ng kambal ang pag-aalala. Tinungo ni Jordan ang dalawa. Pinagitnaan. Otomatikong yumakap sa kanya ang magkapatid. Humagod naman ang magkabilang kamay ni Jordan sa bawat likod nila Darrell. Kasalanan namin to, Ate Jordan. Mahinang wika ni Jeko sa umiling naman na dalaga. Ano ba kayo? Hindi nyo kasalanan yun. Ganun talaga pag gwapo, tas mistiso, kursa na dahin. Gagaling din agad ang Kuya Polly nyo. Wala yan, malayo sa bituka. Huwag kayong mag-alala. O siya, sige na, matulog na kayo. Gabi na oh. Huwag muna kayong magpasaway kay Tita Deli ninyo ah. Payo ng dalaga sa tumango ng sabay na magkapatid. Apobaya, mild lang ba talaga to? Nag-aalalang tanong ni Jordan habang papalabas na sila ng gate nila Polly. Wala pa ring malay ang lalaki ngunit kahit paano, hindi na ganun katuyo ang balat. Gawa ng langis na pinahid nila ni Jordan sa katawan nito. Nag-alay din ng dasal sa hangin ng matanda upang maharang ang kung anumang hiwaga na bumabalot sa lalaki. Napatingala si Jordan sa bintanang bukas. May kaingayan ng TV na sinadyang buksan ng tiyan nito. Magpapantay ito sa pamangkin. Hindi lang nito alam kung hanggang anong oras. Sinabi ni Apo Bayang masusolusyon na naman ang dinaramdam ng binata at huwag nang masyadong mag-alala. Hindi naman siya sinumpa o binigyan ng sakit. Epekto lamang iyon ng matagal na presensya niya sa nilalang. Baka maghapon siyang sinamahan at hindi nakatiis, hinaplo siya ng hindi niya namamalayan. Parang nausog o sinumpit. Sagot ng manggagamot kay Jordan na napatango-tango. Nag-umpisang maglakad ang dalawa. Akala ko magkikick in agad yung pagiging healer ko. Bakit parang wala naman ako nararamdamang iba?
Bakit ganun na po baya? Tanong ng dalaga naman. Huwag kang excited. Hinahanda ka pa. Hindi naman biro ang gig na ito. Sagot naman ng matanda. Sasagot pa sana si Jordan nang mapangiwi bigla. Paano'y may nalanghap ang dalagang maanta sa hangin. Kunot noong napatingin siya sa gawing pinanggagalingan nito. Sa kabilang parte ng kalsada, mula sa likod ng may kalaparang punong balete, lumabas si Coral. Tuwid ang pagkakatingin sa kanya. Mitalim. Saglit kinuskos ni Jordan ang tongke ng ilong bago sumagot. Te, miligo ka ang anta mo. Amoy na amoy ko hanggang dito. Concern na payo ni Jordan sa napasimangot na babae. Try mo yung Safeguard Green, yung mento. Hindi na natapos ni Jordan ang sasabihin nang marahang kumapit sa kanyang braso ang kamay ni Apo Baya. Napalinga siya sa matanda. Siya yung salarin. Mahinang sabi ng manggagamot na kinahindig ni Jordan na may wang ang dalaga at dinuro ang sirena mula sa kabilang panig naman ng kalsada. Kasalanan mo to, kaya pala maanta ang amoy mo eh, bad news ka. Buset na wika ni Jordan na akmang patawid sana ngunit pinigil siya muli ng matanda. Oh, kalma. Nakangiting sawatan ni Apo Baya, ngunit ang pagkakangiti niya ay napalis nang mula kung saan lumabas si Ara at ang dalawang wangis nito. Nagbigay ng bahagyang pagtango ang kudayon sa matanda, isang simpleng gawi upang ipamalas ang paggalang at pagbati. Pagkamat hindi kinakitaan ng pagiging agresibo, tinaas pa rin ni Apo Baya ang bantay. May kung anong mainit sa presensya ng kudayong tila humahalik sa kanyang balat. Akmang papalabasin na rin niya ang ilang wangis ngunit sumulpot sa magkabila nilang panig sila Matayos at Kisig. Saka lang tila napanatag ang manggagamot. Et sino naman kayo? Tanong ni Jordan naman sa napangiti sa kanyang kudayon. Katulad ni Apo Baya, ramdam ni Jordan sa balat ang may kainitang presensya ni Ara. Ngunit hindi niya maiwasang mapangiti. Pabalik. Sa kasukalan nakarating sila Jordan sa lupaing hindi sakop ng kanyang teritoryo. May naabutan pa silang 3 busaw na naglilibing ng kung ano. Patay mali siyang hindi na lang nila pinansin ang 3 aswang na bagamat kinakitaan ng takot sa presensya ng 3 kudayon, hindi naman naging hadlang upang pakinggan ang usapan nila. Lalo at hindi naman sila pinaalis ng grupong nag-uusap. Nakontento na lang ang 3 busaw sa likod ng puno kung saan nila nililibing ang isang sakong puno ng dugo. Labag man sa kalooban, napilitan si Coral na ilahad ang naging epekto niya kay Polly at sa lupaing nagpuputik. Nawala sa isip kong mauusog ko siya. Ito ang unang beses kong maglakad sa mundo ng mga tao. Pagtatapos pa ni Coral, tumango-tango ang nakahalokip-kip na mutya bago binaling ang atensyon sa tikbalang. O Matayos, kiri mo na to. Kaswal na sabi ng dalaga na kinakunot noon ng tikbalang. O diba sabi mo masiti ang dedication mo sa pagiging pinuno ng baryo at teritoryo na to, na kesyo itataya mong buhay mo, maproteksyonan lang ang tigbalan. O ayan, pagtanggol mo. Suhestyon ni Jordan. Bakit ko po problemahin ng Serena? Hindi niya naman kayang lagpasan ang pagmamarka ng ating teritoryo. Hindi siya panganib sa aking paningin. Pero kung ang lalaking iyon lang naman ang gusto niya, kunin niya. Balik ni Matayos sa nahindig na dalaga. Huy, parte pa rin ng tigbalan si Polly. Ilang metro lang naman ang layo ng balon nila sa hangganan ng baryo. Katwiran naman ni Jordan. Bahagyang kiniling ni Matayos ang ulo. Ngunit ang desisyon, hindi nagbago. Hindi naman siguro titigil ang ikot ng mundo kung iuuwi siya ng Serena. Napanganga si Jordan sa tinura ng tikbalang. Hindi mahamig ang isasagot. Tumalikod si Matayos bago pa makabawi ang dalaga. Sa Serena na lang na ituon ni Jordan ang atensyon. Baka may type ka pang iba, yung malayo-layo dito. Yung walang maghahanap. Mga gwapong patapo ng buhay, ganyan.
Wag na lang si Polly. Hindi pa yung nakaka-move on sa niligawan niya dati. Ako nga tsumitsyempo pa sa pagbuelo. Pumila ka. Aniya sa Serenang umingos. Madali akong kausap. Aalis ako sa lugar na to kung hahayaan niyo kung dalhin si Polly. Kung uuwi ako sa amin, kailangang may kabiyak akong ihaharap sa aking amang hari upang hindi niya ako ipakasal sa iba. Katuwiran ng Serenang binabakasan ng desperasyon ng muka. Wow! Ang original ng problema mo. Wala pang prinsesang nagkakaroon ng ganyang problema. Ikaw pa lang. Nanlalaki ang matambalik naman ni Jordan. Bumuka ang labi ng Serena ngunit inagaw ng isang wangis ni Ara ang eksena. Pwedeng mag-suggest? Ani isa, sabay-sabay na napatingin ang lahat sa sumingit. Bakit hindi na lang paglabanan yung teritoryo at yung boylet? Kapwa napamaang naman ng dalawang paksa. Anong ibig mong sabihin? Please elaborate. Ani Jordan naman. Malakas ka. Katumbas din ang lakas niya. Paglabanan nyo kung sinong mananalo sa kanya ang lalaki at ang teritoryo. Bigay solusyon ni isa. Anong ibig niya sabihin? Tanong ng Serena kay Arang nakasandal sa balete. Sumbaganay. Tipid nitong sabi. Napatango ang Serena. Alam niya ang sumbaganay. Popular ang salitang yon sa mundo ng mga aswang. Nanadala na rin sa mundo ng mga katawat Serena. Bisaya pa yun. Ani Jordan. Tumango si Apo Baya. Suntukan. Sabat naman ni ikalawa. Nakangiti. Wrestling. Tanong naman ulit ni Jordan. Pwede rin. Nakangiting sang-ayon ni isa. Masyagang pinaliwanag ni ikalawa ang pinupunto. Sang-ayon ako. Mabilis na pa siya ng Serena. Kung bali-bagan lang naman pala, di sige. Pero pag natalo kita, aalis ka sa tigbalan at titigilan mo na si Polly my loves. At saka oo nga pala, humingi ka ng sorry at palitan mo ang lahat ng kumot na dinekwat mo kila Aling Baby. Nakataas na kilay na wika ni Jordan. Saglit lumarawan ang kalituhan kay Coral. Oo, alam ko. Minagchismak sa akin na ikaw ang suspect sa pagpuputik ng lupa. At ikaw rin ang sumusungkit ng kumot nila Aling Baby na hindi pa bayad sa Bombay. Masyado ka ng problematic. Hindi pwede yung pagiging spoiled mo dito. Kung sa inyo binibigay lahat ng gusto mo, pues dito sa Tigbalan, babayaran mo ang lahat ng kumot na kinuha mo. At ipapatherapy mo pa pala yung natrumang bata. Mga 10 session! Nanlalaki ang matang sabi pa ni Jordan. Sanamot lang Serena. Natahimik saglit. Napanganga ang dalawang wangis ni Ara. Paano'y may pagka-bipolar ata ang napasahan ng mutya. Kung hindi pa natawa ng mahina ang kodayon, hindi pa babalik mula sa pagkapata ang lahat. Tumikhim si isa bago nagsalita. Kung ganon, mamayang hating gabi, magkakaroon ng sumbaganay, ipakalat ang balita, pakisend to many at kalampagin ang mga kaklan nyo. Ani isa naman sa 3 busaw na nananahimik sa likod ng sagingan. Nagkatinginan pa ang 3 aswang na invested sa pakikinig sa kanila. Bakit madaling araw pa? Ngayon na! Ani Jordan na hinuhubad ang tsinelas na tirador. Mas maganda pag maraming manonood, mas masaya. At saka may pustahan pa dito para na rin ma-establish ang pangalan mo bilang tagapagprotekta ng Tigbalan. Ani ikalawa naman. Napatingin si Jordan kay Matayos na bumalik sa kinatatayuan kanina. May punto ang kodayon. Maiging din yun upang makilala ka ng mga pangahas na magnanais kalabanin ka. Kung makikilala ka nila at... Saglit na patingin ng tikbalang kila Ara. At malaman nilang may connection ka sa pinakamalakas na lahi ng aswang, maaaring maging babala yun sa kanilang hindi ka basta-basta banggain. Kumunot noo si isa, hindi mapigil ang magsalita. Teka, anong koneksyon? Kakakilala lang namin sa inyo, di pa nga tayo nagbabonding sa inuman. Napakamot naman si Jordan sa tinura ng wangis ni Ara. Ay, hindi pa ba tayo friends noon? Ngingiti-ngitian niyo ko tapos hindi pa pala tayo close. Huwag ganoon. Kunway, biro ni Jordan kay Ara. Teka, kukumpirmahin ko lang. Wala akong kinakampihan sa inyo. Napadaan lang kami. Paglilinaw ni Ara na unti-unting naaaliw sa madaldal na mutya.
Okay, fine. Kailangan ko rin umidlip para makapag-ipon ng lakas. Wala pa akong tulog at kain. Ikaw din ah! Biglang baling ni Jordan sa napataas kilay na si Rena. Maging si Coral, nawiwirduhan sa pabago-bagong ugali ng dalaga. Oo, ibibigay ko ang buong lakas ko sa sumbagani nito. Humanda ka! Sagot naman ni Coral. Oo talaga! Habol pa ni Jordan sa nawalang biglang si Rena. Tingnan mo yun, kinakausap pa. Palingalingang sabi pa ni Jordan na hinahanap ang nawalang si Coral. Hindi. Wala akong alam sa sinasabi nilang sumbaganay. Ang nanay mo ba may nabanggit? Ani Apobaya kay Matayos na katabi. Sakalang napansin ni Jordan na lihim palang nag-uusap ang dalawa sa kanyang likuran. Wala siyang nasabing sumali sila ngunit pamilyar ang sumbaganay sa kanila. Hindi lang sila sumali o walang pagkakataon na sumali. Sagot naman ni Matayos. Tumikhim si isa bago nagsalita. So ibig sabihin pala ito ang kauna-unahang sumbaganay na may experience nyo? Award! Nga pala Jordan, kailangan mong ihanda ang sarili mo sa kauna-unahang sumbaganay na magaganap mamaya ha. Maraming dadayo ulit upang makita kung paano ka mambuntal. Isa pa, ang sumbaganay ang isa sa mga bagay na hindi kayang palagpasin ng mga aswang. Lahat ng klaseng aswang makikinood mamaya. Pwede. Isa-isahin natin, mga ordinaryo, mga hilban, mga kaskani, mga aswang na may katungkulan sa lipunan, katulad ng mga kagawad, mga barangay tanod, mga senador, may mayor, may congressman na ilang ulit nang narereklamo sa pagiging korap pero todo pa rin sa pagtakbo at yumayaman palalo. Idagdag pang may mga pulis, mga kargador, mga street sweeper, ilang artista, pokpok, mga bugaw, at kung ano-ano pang aswang na may kanya-kanyang karakter na ginagampanan tuwing umaga, maaring sumilip at makinood sa iyo, Jordan. Ang payo ko lang, siguraduhin mong bibilib sila sa'yo para hindi ka rin nila masyadong pagtripan. Tsaka tama nga yung sidekick mong tikbalang para ma-establish ang pangalan mo sa mundong ginagalawan na natin. Dire-diretsong wika ni isa na kinatawa nila Ara. Parang nakaka-pressure naman. Pero sige, I'll try. Pa-cute na wika pa ni Jordan. Bago pa sila nagkahiwa-hiwalay, ay niyaya nila Jordan sila Arang tumuloy sa villa. Ngunit tumanggi muna ang kudayon. Ang dahilan para maging patas ang pagtingin niya sa dalawang maglalaban mamaya. Isa pa'y nais siyang kausapin ni Coral. Naghihintay na nga ito sa isang bahagi ng kasukalan ngayon. 10 minuto bago mag-alas 12, nagtipon-tipon sa bungad ng kasukalan ang mga nilalang ng dilim. Pinili nila ang malapit sa kalsadang hindi nasasapnan ng semento. 100, ilang kilometro pababa sa Tikbalan. Nadasala na ang paligid. Naglagay na ng mahika ang mga tikbalang upang ilihis ang sinumang taong daraan sa lugar na yon. Ang 4 na batang tikbalang ang tumoka. Sila Kiseg at Apayaw, mahigpit ang pagpapatrolya sa bawat teritoryo upang masabihan ng mga dayong nilalang na makikinood na huwag pangasuhan at huwag gumawa ng gulo. Sabay babala na may kudayon sa lugar na maaring umiskorte sa kanila palabas ng bayan kung magiging matigas ang kanilang mga ulo. Dumating sa tagpuan sila Jordan, eskorte ni Matayos at Francesca. Saglit lang, namataan na nilang paparating si Apobaya at Aurelia. Panay patunog ni Jordan ng mga daliri. Pinili niyang maong short na may kaiksian ng suotin na tinernohan ng dry fit na blouse, hapit sa katawan upang hindi siya mailang kung gugulong at bebertikal. Nakatirinta sa isa ang buhok. May pahabang bahid ng kulay green na pintura sa magkabilang bahagi ng pisngi. Hindi maipinta ang mukha ni Francesca tuwing napapatingin sa mutyang eksaherada ang kilos at itsura. Pasimpleng tinatakpan na lang ni Francesca ang muka sa katatawa ng walang tunog. Taray! Game piece? Kunway kaswal na bati ni Auring habang nilalapitan sila Jordan. Dapat daw matinding impression ko para matakot sila sa akin. Galawang gang dapat.
kindat ni Jordan sa natawang dalaga. Ilang sandali pa, napalibutan na sila ng mga nilalang ngunit hindi naman suwapang sa personal na espasyo. May 10 hakbang din ang pagitan nila sa mga aswang. Bahagyang napubuntong hininga si Auring. Nasasanay na siya ngunit kinikilabutan pa rin ang dalaga sa hindi mabilang ng mga aswang sa paligid. Tanglaw ng maliwanag na buwan ng daan ngunit may ilang nagpailaw ng hindi mabilang na coalman mula sa itaas ng magkakalapit na puno. Tuluyang nasipat nila Francesca ang mga nilalang. Nagkatinginan pa sila ni Aurelia. Paano'y ang ilan, bagamat nasa anyo ng aswang at may mabalasik na anyo, hindi maitatago na kilala nila at nakikita madalas sa Damoitis at sa merkado. Tumango ang mga iyon kila Auring. Binalik ng dalaga at aling maliit ang pagtango. Isang simpleng kasunduang hindi nila ibubunyag ang nalamang katauhan sa mababaw lang na dahilan. Sa panig ng dalawang babae, alam din naman nilang kilala ang mga iyon bilang mga tahimik na tendero at tendera at mamamayang ninanahan sa kanilang bayan. Iyong iba, hindi na nila mamukaan kung taga-bayan ba nila. Kung hindi kasi nakatago ang mukha ng iba, gawa ng mga buhok na sabog-sabog, ang ilan naman ay sadyang tinakpan ng muka ng mga barong suot bago nagsaaswang. Ani mo ba'y mga ninja? Iba't iba lang ang kulay ng tela. Huy, hindi ko ine-expect na ganito sila kadami. Sana pala nagtinda tayo sa malamig. Ani Jordan kay Francesca ang napangisi. May ilang nagpalakpakan nang lumitaw sa gitna, tapat nila Jordan ang Serena, kanya-kanyang daldalan na at kwentuhan. Lumitaw rin sa likod ang kudayon at ang dalawang wangis nito. Naglakad si Ara patungo sa isang punong malapit, sumandal at tahimik na ginala ang mata sa paligid. Ilang nagpapakang mata ang umiwas ng tingin sa kudayon. May ilan naman na tila walang alam at nakikipagtitigan pa sa kanya. Nakikipaglabanan ng titig naman pabalik si Ara. Kung naghahanap ng pamilyar na muka o kinakabisado ang mga nilalang sa paligid, hindi nila alam. Inininervyos naman na nagpalinga-linga ang Serena. Bakas ang takot sa mata. Ito pa naman ang iniiwasan niya ang makasalamuhan ng mga aswang. Sa nakikita niya, hindi lang 10 ang mga aswang sa paligid. Doble, triple, hindi niya sigurado. Napalunok si Coral bago tinuon ang mata sa kudayon na nakahalokip-kip sa kinatatayuan nito. Hinuli ang mata ni Ara saglit. Nagkaintindihan. Tumango si Ara, muling ginala ang kulay tsokolateng balintataw sa paligid. Ilang wangis niya ang sumulpot. Seryoso ang mukha ng mga wangis na lumitaw. Ginaya ang forma ni Ara ngunit nagkanya-kanyang pwesto, malapit sa Serena. Animo ba'y mga bodyguards, alerto sa paligid. Sa ginawang iyon ng kudayon, bahagyang gumaan ang mga alalahanin ni Coral. Tutupad si Ara sa sinabi nitong hindi siya malalapitan ng kung sinong nilalang nang hindi dumaraan dito. Muling binalik ni Coral ang mata kay Jordan na sa kanya naman nakatingin. Sa likod nito, may upuang plastik na kinatatayuan naman ni Francesca na maya't maya'y tinataga ng 2 kamay ang likod ng dalaga. Saglit pa'y pumakit na sa isa. Tinaas nito ang mga kamay na animo ba'y kinukuha ang atensyon ng lahat. Ngunit sa dami ng mga nilalang na nagtipon, hindi agad natahimik. Lumapit si ikalawa na may dalang kaldero at sandok. Inabot kay isa na siyang tinuktok naman sa isa't isa upang makalikha ng ingay. San galing yung kaldero at sandok? Bulong tanong ni Auring kay Apo Baya nang inuso ang abalang si Francesca sa ginagawa. Agad napunta sa wangis ni Ara ang pansin ng lahat. Tumahimik. Magandang hating gabi sa lahat. Pati una nitong sabi na kinapalakpak naman ni ikalawa. Hindi maiwasan ni Arang mapangiti ng lihim. Binaling ng kudayo ng paningin sa ibang direksyon upang supilin ang nagbabadyang pagtawa. Welcome sa laban ng umay na si Arang Salihan. Ang paligsahan na masusukat kung gaano ka kalakas, gaano ka kadeterminado at kung gaano katibay ang suot mong damit upang hindi mapunit sa bawat mong pagbending at pag-split.
Ang paligsahang nagpalakas sa amin ng bonggang-bongga na kahit magtulong-tulong pa kayo, hindi nyo mapapantayan ang record namin. Welcome sa kauna-unahang laban ng mangyayari ngayon sa Baryo Tigbalan. Ang nakakagigil, ang nakakakabang labanan na kung tawagin ay Sumbaganay! Okay guys, wait. Tahimik na. Guys, settle down. Guys! Quiet! Quiet! Putang ina! Tuluyang natawa si Ara nang mamula ang mukha ni Isa sa kakasaway. Nakakawala kayo ng poise! Anyway, where was I? Oh! Ang labanang ito ay magsisimula sa pagitan ni Joydin Magatas, ang mutya ng Baryo Tigbalan, laban kay Prinsesa Coral, isang Serena. Ang paglalabanan, isang lalaking tao at ang pag-angkin sa teritoryo. Sa labanang ito, walang buhay na mauutas. Kailangan lamang na mapadapa mo ang iyong kalaban sa lupa at mabilangan ng 5 segundong walang palag upang maideklarang ito ay talo. Kanya-kanya na kayong diskarte, malalaki na kayo. Ngunit pag may buhay na maaring masalya, may karapatang kaming pigilan ang labanan at mag-toss coin na lang. Pero syempre, mas masaya pag may balibagan, dun tayo mag-e-enjoy, diba? Ganun. Diba? Tama ko? Am I right? Am I right? Alright! Okay. Hindi ko na papatagalin. Makikipagpustahan pa ako. Kaya simulan na ang Zoom Ganay! Sa gitna ng ingay, hindi maiwasang magkomento ni Joydin. Bakit parang nakaka-insulto pag sa akin puro gulay at bigas ang pusta? Pag kay Coral mabibigat yung pusta. Nakasimangot na sabi ni Joydin na akmang maglalakad pagitna, ngunit naudlot nang marinig si Apo Baya di kalayuan. Bumubulong sa kung sino, isang polseras daw na ginto para kay Coral. Pati ba naman kayo, Apo Baya, wala ba kayong bilib sa akin? Bihinanakit na wika ng dalaga sa napangiting manggagamot. Coral ba ang nasabi ko? Ang sabi ko, Jordan, para kay Jordan. Alanganing bawi ng matanda sa nagsusulat naman sa papel na si Aurelia. Sa'yo ang pusta ko, Jordan. Sing-sing na ginto. Pilitin mong manalo. Ipanalo mo to. Nakangiting sabi naman ng dalaga na kinangiwi ni Jordan. Pilibasa, wala kang libo kay Polly, no? Yan tayo eh. Balik naman ng dalaga. Naudlotan sasabihin pabalik ni Aurelia na may kung anong pulang salamin na bumarikada kay Jordan. Nagpalinga-linga ang mutya, napapalibutan na silang dalawa ni Coral. Nakapwesto na ito, kuyom ang mga kamao. Tapusin natin to, mutya. Akin si Polly at hindi ako uwi sa amin. Anang Serena. Hoy, huwag ka muna magsalita ng tapos. Hindi mo pa ni-experience yung hadukin ko, ganyan. Kumunot ang noo ng Serena. Di mo alam yung hadukin, ganun. Anang dalaga pa. Yung ex-quality ako yun. Wala akong pera. Isahan na yan. Isusulat ko sa diary ko. Okay, fine. Buwa ka ng ino ninyo. Ito na.